buhay. Kinagabihan matapos ng piyesta ay pumunta naman tayo patungo sa gusali ng Gaffer Merchant Union sa kaharian ng Aryan. Dito ngayon sa loob ay naroon si Elle na nakaluhod sa harap ng prinsipe habang nagsasabi na nagawa nilang mahanap ang liham sa loob ng gate, kaya nagsaad si Kashan na ito ay mabuti at marahil dinala siya ng langit upang siya ay tulungan. Bagamat nag-iba bigla ang reaksyon ng ating bida, sabay sabi na hindi niya ito maibibigay. Na siyang ikinabigla ni Kashan kaya kanyang natanong kung ano ang sinabi nito, kaya ipinaliwanag naman ni Elle na lumitaw ang mga assassin habang sila ay nasa loob ng gate dala-dala ang mga item upang siya ay i-counter, kaya hindi nito inaasahang masasangkot sa problema ng prinsipe ng mas maaga kesa sa kanyang inaasahan. Kasunod noon ay ang pagpapalabas ni Elle ng sulat, sabay sabi na kailangan nilang malaman ang sitwasyon bago sila makatugon ng maayos, at natanong niya kung ano ang mayroon sa sulat. Saglit namang natigilan ng prinsipe sa kanyang kinatatayuan dahil sa natanong ng ating bida, at makalipas ng ilang sandali ay napabuntong hininga siya ng malakas. Kung saan pagkatapos habang patuloy na hawak ni Elle itong sulat, ipinaliwanag niya na ang sulat na hinahawakan nito ngayon ay isang habilin niya at ng ibang mga prinsipe. Dagdag pa niya na ang reyna na si Areda ay pinaslang ang mga anak ng hari ng paisa-isa pagkatapos nitong makaupo sa kapangyarihan, kaya silang magkakapatid ay nagkaisa laban sa kanya bilang tugon. At kung ang isa sa kanila ay mapatay ng reyna, itong sulat ay ang naiwan na ebidensya. Kaya kung ang iba niyang mga kapatid o siya ay mahanap itong ebidensya, maaari nila itong magamit upang alisin si Areda sa kanyang kapangyarihan. Saad pa ni Kashan na siya at si Areda ay parehong kailangan nitong sulat, kailangan ito ng reyna para maitago ang katotohanan habang siya naman ay kailangan ito upang mapabagsak siya sa kanyang posisyon at muling maibalik sa kaayusan ang kaharian ng Aryan. Habang patuloy na nakayuko ay nagsabi naman si Elle na kung ganoon, marahil itong reyna ang nagpadala ng mga assassin, na siyang pinasangayunan ng prinsipe sa pagsasabi ng oo at nagulat siya ng husto nang malaman itong mga nangyari at ikinagagalak niya na narito ngayon si Elle na ligtas. Sapagkat habang mayroong kinukuhang bagay si Elle sa loob ng kanyang damit ay nagsabi siya na itong sulat ay walang kwenta. Na nagtatakang natanong ng prinsipe kung bakit niya ito nasabi, ngunit mayroon lang na itinapong bagay si Elle sa kanyang harapan habang nagsasabi na mayroon siyang natuklasang bagay na napaka-interesado patungkol sa mga assassin na tumugis sa kanya. Pansin naman natin na ang tinapo ni Elle sa lupa ay isang putol na kamay na mayroong pamilyar na marka sa braso. At ang markang ito ay ang marka ng tagasunod ng Black Magician na siyang ikinabahala ng husto ni Kashan. Napapakagat sa kanyang ngipin sa tindi ng galit, natanong ni Elle sa prinsipe kung ito ba ay kanyang nakikilala. Wika pa ni Elle habang nagpapalabas ng seryosong tingin na kung ang mga assassin na ipinadala ni Areda ay taglay itong simbolo, mayroon lang isang posibleng dahilan. Ito ay si Areda ay isang tagasunod ng Black Magician, kung saan makikita natin siya sa kasalukuyan na nakaluhod at kaharap itong gagamba na siyang commander ng mga tagasunod ng Black Magician na si Will. Saad naman ni Will habang nakatungtong sa kanyang sapot na ito ay sobrang nakakadismaya, kaya wala nang may nagawa si Areda kundi magsabi na siya ay nahihiya. Paliwanag pa niya na hindi niya inaasahang matatalo ni Elle ang mga assassin. Naririnig itong pangalan ng ating bida ay bigla na lang mayroong nagsalitang isang lalaki na mayroong kulay puting buhok. Dagdag pa nito habang humahakbang papalapit sa kanila ni Areda at Will na kilalang kilala niya ito. Nang malinaw na makita ni Areda ang misteryosong lalaki ay nanlaki naman ng husto ang kanyang mga mata dahil hindi niya ito inaasahan. Ito ay dahil ang misteryosong lalaki ay walang iba kundi ang dating namamahala sa Kaniya Merchant Union na si Evoke na ngayon ay putol ang mga braso. Sa pagkabigla na patuloy pang nabubuhay itong si Evoke ay napatayo si Areda, at saad ni Evoke na mayroon siyang alam na paniguradong paraan upang patayin si Elle kaya nanghingi siya ng isa pang pagkakataon. Subalit nagsabi lang itong babae na ito ay nakakatawa dahil ilang beses na siyang nabigo, bagamat tinawag ni Will ang kanyang pangalan para sila ay mahinto. Kaagad namang nanghingi ng kapatawaran itong babae, kaya tinawag ni Will ang atensyon nilang dalawa sabay utos na ito ay kanilang ayusin ng magkasama. Subalit napakagat lang si Areda ng kanyang ngipin sa inis, samantala si Evoke ay napangiti naman ng todo habang nagpapasalamat sa kanilang commander. At habang mayroon tayong makikitang maraming bilang ng kanilang mga alagad na may parehong anyo ni Murja, wika pa ni Evoke na sisiguraduhin niya na mapapatay ito sa pagkakataong ito.
Pabalik sa loob ng gusali ng Gaffer Merchant Union sa kaharian ng Orient ay pansin naman natin ang panginginig ni Prinsipe Kashan habang hindi pa rin mapaniwalaan na itong reyna ay kabilang sa mga tagasunod ng Black Magician. Wika naman ni El sa kanyang tabi na ang mga tagasunod ay nakaugat na sa kanilang kaharian, kaya sa sandaling gamitin nito ang sulat, siya itong mamamatay at hindi si Areda. Naalala naman ni El na si Kashan ay namatay bago ng kanyang pagbabalik sa nakaraan sa sandaling maisiwalat nito ang pagkakakilanlan ng reyna. Kaya pinapalagay niya na tinambangan siya ng mga tagasunod ng Black Magician kung saan makikita natin na mayroong nakatusok na espada sa kanyang katawan na wala ng buhay. Pabalik sa kasalukuyan ay napapakagat ng ngipin na natanong ng prinsipe kung ito ba ay huli na. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagtatanong ni El kung bakit hindi na lang siya umalis, na nagtataka niyang natanong kung bakit. Ipinaliwanag ni El na dahil kay Areda at mga tagasunod ng Black Magician bilang kanyang kalaban, walang lugar sa kaharian ng Orient ang ligtas para sa kanya at tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya dito. Dagdag pa ni El habang napapapiga ang prinsipe ng napakahigpit ng kanyang kamao, na mas mainam kung maghanap na lang ito ng paraan upang makaligtas at kalimutan na lang ang sulat. Wika pa ni El na kung aatras ito sa trono ay marahil mawawalan si Areda ng interes dito, nang bigla na lang gumaan ang kamay ng prinsipe. Kasunod noon ay ang pagsunog nito sa sulat gamit ng isang kandila na nasa lamesa habang nagsasabi na si El ay tama. At habang patuloy ang sulat na unti-unting nasusunog sa harap ng ating bida, saad pa ni Kashan na hindi niya gagamitin itong sulat. Nang bigla na lang nitong isinara ang kanyang kamao at buong loob niyang sinabi na bagamat, hindi na lang siya pwedeng basta-basta na lamang na sumuko. Wika pa niya na kahit ngayon na sila ay nag-uusap, mayroong mga mamamayan na nagdurusa dahil sa kanyang kalupitan, at kung ito ay magpapatuloy ay mawawala ng hinaharap ang kaharian ng Orient. Bigla namang napasigaw ng napakalakas si Prinsipe Kashan sa pagsasabi na kahit pa ang kanyang mga kalaban ay mas mapanganib pa sa mga tagasunod ng Black Magician, hindi niya pwedeng talikuran ang nasyon na ito. Naririnig itong mga bagay, napangiti ang ating bida na si El. Kaagad namang nag-utos si Kashan na pwede na itong umalis subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay ang biglang nagmamadaling pagpasok ni Salaman sa kanilang gusali habang siya ay tinatawag. Nagtataka kung ano ang kanyang pakay, natanong ni Kashan kay Salaman kung ano ang problema, na hinihingal ng husto nitong sinagot na ang palasyo ay mayroong bagay na inanunsyo. Saad dito na kanilang ihahayag ang libingan ng gate ng prinsipe. Labis namang nabahala at nagulat si Kashan nang ito ay kanyang marinig. Ito ay dahil sa maalamat na adventurer na tinagurian bilang pinakamalakas sa kaharian ng Orient, ang ikaapat na prinsipe na si Sally. Siya ay isang prinsipe na pumasok sa hindi mabilang na mga gates, na siyang nagbigay sa kanya ng paghanga ng marami. Dagdag pa dito ay mayroon siyang parehong husay sa pakikipagdigma at kasikatan kaya siya ay pinakaangkop na kandidato upang maging susunod na hari. Subalit isang araw, si Sally ay pumasok sa isang gate at hindi na muling bumalik kung saan mayroon tayong makikitang kulay dilaw na gate na pwede makapasok ang 300 adventurers at may napakaraming scars. At dahil sa kaganapang ito, ang lahat sa kaharian ay nagulat ng husto dahil sa balita, kaya ang gate na ito ay tinawag na libingan ng prinsipe. Pabalik kay Kashan ay nagsaad siya na itinago nila ito ng mahabang panahon kaya ano kaya ang kanilang iniisip. Ito'y sinagot ni Salaman sa pagsasabi na ito ay mismong sinabi ng hari, na kung sino ang prinsipe na makakatalo sa gate, siya ay ang mapipili upang maging tagapagmana ng kanyang trono. Nang bigla na lang nagsalita si El na siyang ikinagulat ng dalawa dahil sa pagsasabi nito na paniguradong ito ay isang patibong ni Areda. Dagdag pa niya na papatayin nito ang lahat ng prinsipe na papasok sa gate para magmukha itong aksidente kaya ito ay sobrang halata. Ang kanyang sinabi ay pinasang-ayunan ni Salaman kaya pinagsabihan nito ang prinsipe na sila ay mabuting umatras. Bagamat iginiit ni Kashan na kailangan niya itong gawin dahil gagawin lang naman ni Areda ang kanyang gusto kahit pa na hindi siya pumasok dito, kaya sinubukan ni Salaman na baguhin ang kanyang isip. Nang bigla na lang na muling naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa muling pagsasalita ni El, nagsasabi na tutulungan niya ang prinsipe. Alam ang dala nitong panganib ay natanong niya sa ating bida kung bakit, kaya ipinaliwanag ni El na nakakasigurado siya na target na din siya nila kaya sila ay nasa parehong bangka. Dahil dito ay nagpasalamat ang prinsipe dahil ang ating bida ay magiging malaking tulong, samantala si El ay napapaisip lang na hindi nito pwedeng hayaan na mamatay si Kashan gaya ng sa dati niyang buhay.
Ito ay dahil sa nakaraan niyang buhay ay ginamit ng mga tagasunod ang daungan ng kaharian ng Aryant para ikalat ang mga halimaw sa lahat ng dako, at ang Aryant ay naging pangunahin nilang kuta. Dagdag pa nito na sulit ang nagmamadali niyang pagpunta rito, ito ay dahil nakumpirma niya na si Prinsipe Kashan ay isang mabuting tao. At habang pinipiga nito ang kanyang kamao ay naisip ni El na kailangan niyang suportahan ang prinsipe at alisin ng tuluyan ang mga tagasunod sa kaharian ng Aryant. Nang bigla na lang nagsalita si El habang nagpapalabas ng malaking ngiti, na ipinapangako niya sa prinsipe. Ang kanyang kasunod na sinabi ay siyang gumulat ng husto kay Kashan sa puntong siya ay natigilan, ito ay dahil sinabi ng ating bida na gagawin siya nitong hari.